Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon ilalahad ko natutunan para sa daily devotion na pinamagatang All Glory Belongs to the Lord. So, year-end special ng ating 365th or devotion. So, yung scripture natin ngayon is Psalm chapter 68 verse 19. Sinasabi na, Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. Tagalog, purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pansanin nating hawak. So, yung teaching natin ngayon is number 1, God leads the battle to victory. So, dito sinasabi na si God ang nagpapalakas sa atin, no? Siya rin yung nagpapakita ng daan upang tayo magtagumpay sa buhay. Lalo na sa mga pagsubok natin sa buhay, mga di natin kinakaya, pero with God na kaya natin, no? Amen. Hindi tayo nag-isa sa mga laban sa buhay. Siya ang nanguna sa atin at nagbibigay ng tagumpay. Kahit di natin nakikita si Lord, nadarama natin siya. And gumagamit siya ng ibang instrument para matulungan tayo sa pagsubok natin sa buhay. So, God leads the battle to victory. Next, God carries our burden daily. Sinasabi dito na araw-araw binibigyan tayo ng Diyos ng lakas at gabay, no? Upang tiisin yung mga pasanin natin sa buhay. Araw-araw naman may mga struggle na nangyari sa buhay natin, pero nakaya natin yun, no? Kasi this is our 365 day, di ba? Pero look, andito pa rin tayo, no? Siya ang tumutulong sa atin na magpatuloy sa kabila ng lahat ng alalahanin at paghihirap natin. So, God carries our burden daily. And last is, God is worthy to be praised. Ang Diyos ay karapat-dapat sa lahat ng papuri at pasasalamat dahil sa kanyang kabutihan, katapatan at mga biyayang binibigay sa atin. Ang pagpaparangal sa kanya isang paraan ng pagpapakita ng pasalamat sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin. So, God is worthy to be praised. So, bilang application po is number 1, reflect on how God has led you to victory. So, sinasabi dito na isipin natin yung pagkakataon na sa ating buhay, kung saan naramdaman natin yung mga pinangunahan ka ni Jesus Christ upang magtagumpay, lalo na sa mga mahirap na sitwasyon, desisyon, ganyan. Magpasalamat sa kanyang pagkabay at lakas, no? Halimbawa, kung ikaw nagtatrabaho, kung nawalan ka ng trabaho, iniisip mong mahirap makahanap ng trabaho, pero sa tulong ng ating Panginoon Diyos, nagkaroon ka ng mas maginhawang trabaho na mas mababagay pa sa iyong kakayahan at pangarap. So, never give up. So, reflect on how God has led you to the victory. Number 2 is thank and praise God for the whole year. So, bago matapos yung taon na to, maglaan tayo ng oras upang pasalamatan ang ating mahal na Panginoon Diyos sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin, no? Sa mga tagumpay, sa mga biyaya, sa mga struggles sa buhay na nadaan natin, at mga pagkakataon ng paglago. So, halimbawa, magpasalamat ka sa Diyos sa pagkatapos ng taon. Lalo na kung natulungan kanyang manampasan yung mga pagsubok na akala mo hindi mo kaya, at binigyan kanya ng mga biyaya, no? Tulad ng safety sa pamilya, work, kung nag-aaral sa school, sa kalusugan mo, di ba? So, thank and praise God for the whole year. And lastly po is fast on the first week of this coming year. So, sinasabi ito na simulan ang bagong taon sa pamagitan ng pag-aayuno at panalangin bilang pagpapakita ng iyong pagpapakumbaba at pagpapasalamat sa ating mahal na Diyos. Ito ay magbibigay daan sa mga malalim pang relasyon sa Kanya at magpapalakas ng ating pananampalataya para sa taon na darating. So, halimbawa, sa unang the first Sunday of next year, mag-decision kang magdasal upang magpasalamat sa Panginoon Diyos sa nakaraang taon at humingi ng gabay para sa mas magaan pa na taon. So, fast on the first week of this coming year. So, ayun lang mapinatutunan sa daily devotion. Namin natutunan kayo, may sure sa iba, syempre sa ating buhay. Thank you po sa pakinig at God bless po sa ating lahat.